42 hectares. Ito ang kabuang lawak ng lupa na inendorso ng Sangguniang Bayan ng San Fernando Romblon upang pahintulutan ng pagmimina sa isa ng Sibuyan. Ang tanong, gaano nga ba kalaki ito? Sasagutin natin ang agam-agam na yan gamit ang agham. Alam niyo ba na ang Sibuyan Island ay tinaguri ang Galapagos of Asia dahil sa natatangi nitong heograpiya, ganda at yamang likas? Isang paraiso na milyon-milyong taong nakahiwalay sa mundo, kaya naman nakabuo ito ng sarili nitong natatanging ecosystem. Nariyan ang Mount Giting-Giting na may isa sa pinakamakapal na konsentrasyon ng mga puno sa buong mundo. Narito din ang Cantingas River na kilala bilang isa sa pinakamalinis na ilog sa daigdig kung saan ang tubig ay pwedeng inumin diretso mula sa bukal. Higit sa lahat, tahanan ito ng napakaraming species ng halaman at hayop tulad ng mga kakaibang ibon, panike at mga bagong discovering gecko na rito lang sa islang ito nabubuhay at wala nang iba pa sa buong mundo. Pero ngayon, nahaharap ito sa malaking banta matapos ang kontrobersyal na pag-endorso ng Sangguniang Bayan ng San Fernando para sa pagmimina ng Altai Philippines Mining Corporation. Kasunod nito, sinasabing 42 hektarya ang target na gagalawin. Pero balik tayo sa tanong, gaano nga ba kalaki yun? Para mas madaling isipin, ang isang football field ay wala pang 1 hektarya. Ibig sabihin, ang 42 hektarya ay katumbas ng humigit kumulang 60 o 60 football fields na magkakatabi. Just imagine kung gaano yun kalaki. Kung familiar ka naman sa Rizal Park o Luneta sa Maynila, ang mining area na ito ay halos 70% o 70% o mahigit 2/3 ng kabuang laki ng buong Luneta. Oh, ganyan kalaki ang lupang balak hukayin at kakalbuhin. Maliit man tingnan sa mapa ng buong isla, sa isang sensitibong ecosystem tulad ng Sibuyan, ang bawat sugat sa lupa ay konektado. Ang pagkasira sa bundok ay nangangahulugan ng pagbaha sa kapatagan, pagguho ng lupa, siltation sa mga ilog at pagkasira ng mga coral reef na pinagkukuhanan ng mga isda ng mga lokal na komunidad. Yan ding mawawasak ang mismong tahanan ng ating biodiversity. Dahil dito lang sila nakatira, ang pagputol ng mga puno at pag-iba sa kagubatan ay nangangahulugan ng unti-unting pagkaubos at permanenteng pagkabura ng mga pambihirang nilalang na ito sa mukha ng mundo. Kapag nawala ang kanilang tirahan, wala na silang iba pang matatakbuhan. Hindi lang ito usapin ng sukat o ng mga numero sa papel. Sa 42 hektaryang lupa, ano kaya ang pwedeng mawala? Ang yaman ng kalikasan, kapag nawala, hindi na kaya naman maibabalik ng pera o ng mga pangakong pag-unlad. Ang tanong, pabayag ba tayong mawala